Kada Sabado, Domingo, kita tayo nga agkakabsat, nga tayo pasilgadan, di pang mati tayo. Kakabsat. Tano, di ko na nga aramid pagkakitaan, naligat sa ta, amang pa'y naaramid ko. Bagsi kayo kakabsat ta, adan, di naaramid yun. So, da ko na nga, anya nga tinaaramid mi, kung nada nga min kakabsat, nakaparaswa kayo. So nga, adan naaramid yun, siya kawan pa eh. So, hantay nga mapanijayan, di naramid yun, kanawang pa'y naramid ko, mapantay di saritaan nga tatangal daw very special day. Special magkidi ang amin nga aldaw, pero adati balak ko mga mapantay di promise land, pero hangarog nga awan iti nagsuggest na mapantay di tatangal daw. Adi ko nadamar din nga September, kakabsa last week po yan ng September. Pumupunta po kami dati dun sa Promised Land, na yan po yung sinasabi ko po na the month of August, yun po yung time na si Inay Conchita Santiago Ilagan ay magaganap siya ng isang meeting. So meeting na yung piyesta na yun, August 24 is yung birthday niya po. So tuloy din po yung piyesta and then birthday, pagkatapos meeting na pag-uusapan po ng mga nandoon na tayo po ay pupunta sa lugar ng Ama. Yun yung sabi, lugar ng Ama, na yun yung sinasabi ni Nay Conchita na pupunta tayo sa isang lugar na ang makikita mo ay puro ginto, ang tatapakan mo ay puro ginto. So, napakaganda yung sinabi niya. So, sino ang ayaw ng ginto? At samantalang po mga kapatid, napakamahal ng ginto. Mayroong 18K, 20K, 21K, ganyan po. So, napakamahal. So, sabi ng inay, sabi niya, punta tayo sa lugar na ang makikita mo ay puro ginto. Makikita mo ay puro ginto, tatapakan mo ay puro ginto. So wow, ano kaya yon? Palasyo? O anong klaseng lugar yon? Yun yung nasa isipan po ng mga anak or yung mga tao na pupunta sa Promised Land. At doon pinakilala po ni Inay Conchita ang ama, Martiniano Managuelo Damagan Tolosig. So, doon po sa Piña Blanca, Cagayan, nandun po si Ama Martiniano doon sa Promised Land, na sinasabi ko po na doon sa Promised Land hindi po nakaregister na as nga Promised Land. Hindi mo makikita na Promised Land Piña Blanca, Cagayan, hindi, kundi ang makikita mo lang po doon is only Piña Blanca, Cagayan. Sitio Piña Blanca. Sitio Abaca, Piña Blanca, Cagayan. Yun po yung okay po. Sitio Bicol, Piña Blanca, Cagayan. Tama na po ba yun? Barangay Bicol. So, yun po, yung main ko po doon is ano po ba yung Promised Land. So, nakilala ko po, nalaman ko po dito sa Motherland na ang Promised Land ay langit. So, kaya tama yung sinabi ni Inay Conchita na ang makikita mo doon ay puro ginto at ang tatapakan mo ay ginto. Paano nangyari yun? Kasi sinabi kanina ng ating kapatid na yung salitang Diyos, yung word na Diyos is napakataas niyan. So, napakabanal, napakasanto, napakaganda. So, yun sinabi niya kanina na Diyos. Pag sinabi mong Diyos, kailangan mo pang mag-aral. And then, yung pag-aaral tungkol sa Diyos, ang pangalan niya is theologian. Theology, study of God. So, ang pupuntahan ng taga-Motherland ay pupunta sa Promised Land, makikita niya puro ginto. Dahil po, ang greetings nila doon po ay hindi hi, hindi hello, kundi Diyos Apo. Diba? Maski bata, matanda, ang sasabihin pagka ngay lumapas ka, yung mayroon kang madadaanan na tao, mayroon kang makikita ang sasabihin sa'yo, Diyos. So, ibig sabihin, ginto yun. Mahalaga yun, mga kapatid. So, dito ko po sa Motherland nalaman na ang Diyos ay yan po yung liwanag. So, napakarami po ngayon ang naghihintay at naghahanap ng liwanag na yan dahil harvest time na po ngayon. Month ng September, harvest time, marami pong nag-harvest ng
ng palay, marami pong nag-harvest yan ng mais, at marami pang iba silang hinaharvest, mga kapatid. Hinahanap nila po ang araw na siya po ang mag-dry ng kanilang mga produkto. So dito na po napatunayan, dito ko po pinapatunayan sa inyo na ang liwanag na yan po ay napakadakila, makapangyarihan na yan. So ang sabi ko po, yan po usapan namin ng aking kapatid na yung pagka sinabi ito kasi yung malaking gap, so konti lang din kitdi na gap ng Promised Land at Motherland, dahil po ang sinasabi ng Promised Land, sabi nila, si Adan nanggaling sa lupa. Pero sa akin, ang naintindihan ko po dito sa Motherland, ang Diyos naging langit, naging lupa, at naging tao. Siya po si Adan. So, ngayon po mga kapatid, itong langit, dito yung sinasabi ko po na ilan ang Diyos. Punta na tayo sa ilan ang Diyos. Ang sinabi noon ni Amang Martiniano, ilan ang Diyos? Isa. Iisa ang Diyos. Dahil nga ang sabi ni Ama Adan nung siya ay tatanungin ng mga anak niya, sabi niya, ay nung sabihan ni Ama Adan, yung mga anak niya, sabi niya, huwag ninyong gawin ang mag-asawa ng marami. Sapagkat anong sabi ni Ama Adan? Dahil iisa ang puso, iisa ang katawan, at iisa rin ang Diyos. Yun yung kinukuha kong salita. Ngayon po, ang sabi ko, iisa ang Diyos. Pero nung magtanong ulit si Ama Martiniano, mga kapatid, sabi niya, ilan ang Diyos? At nang nagsalita at nag-answer, sabi niya, apat po ang Diyos. Paano naging apat ang Diyos? Samantalang sinabi niya na iisa ang Diyos. Opo, Diyos na makapangyarihan or God Almighty ay iisa. God Creator ay iisa. God Almighty and God Creator, iisa po yan. Yung man nakabaling na Diyos, pinakadakilang naman, yan po yung liwanag. Ngayon po, naging langit, naging lupa, at naging tao. Yan po yung langit is, sa English, God Father. So, meron tayong God Almighty or Creator, God the Father, yan po yung langit, God the Son, Diyos Anak, lupa, and God the Holy Spirit. God the Holy Spirit, Diyos Espiritu Santo, Ama Adan. Yan po yan. So ilan na po ang Diyos? Apat. Pero, yun nga po yung sabi ko, kanina na sabi ng ating kapatid na yung Diyos ay salita. So paano magkakaroon ng salita? Yung Diyos is siya po yung salita. So paano natin yan i-explain ng further explanation? Kailangan po natin na kailangan po muna yung salita maging tao. So, yun na po, nasabi ko na kanina, na ang Diyos ay liwanag, pag-ibig at buhay. So, ano ang langit? Ang sabi ni Amang Martiniano, ang langit ay buhay. Diba? So, sabi niya, ang langit, di kay balinan na, kunanakit, biyag. So, ibig sabihin, buhay ay langit. Ngayon po, ang lupa. Ano po naman ang lupa? Ang lupa, yan po yung lupa naging tao, sino yan? Yan po si Eva. Sapagkat si Adan ang kumuha ng lupa at minolde niya. Nililok niya and then naging tao. Yan na po si Eva. And then, pagkatapos po niyan, so yung langit, okay na, buhay. Yung lupa, yan po yung katawan ni Eva. Sino naman po si Adan? Siya po yung Diyos, Espiritu Santo. Meaning, explanation po, yung Diyos naging tao na. Sapagkat ang langit po ay buhay. Hindi po siya tao. So, wala sa kanya yung role na salita. Hindi magsalita yung buhay eh. Hindi rin po magsalita yung langit. Siyempre, wala tayong marinig dyan na word niya. Kahit man sabihin ninyo na meron yung garuod, yung thunder. Hindi po understand yun na salita. Kasi wala siyang word eh. Wala siyang word. Kapag, magkaiba po kasi yung word at saka yung tune, yung tinig, tune. So, yun po. Ngayon, so ang lupa is yan po yung siya po si Ina Eva. And then si Ama Adan, yan po yung sinasabi, langit lupa, Adan.
si Adan po, siya po yung pinuntahan ng tinig. So yung tinig at saka yung word, yung salita. So ang langit hindi magsalita, ang lupa hindi po magsalita. Sinong magsalita? Tao. So yung Diyos nagkatawang tao, siya po si Ama Adan. So take note po, sabi ko noon, Adan, kunaklatan, pero sabi nila is wala daw akong galang. Kaya sinasabi ko po na Adan. So Adan, so Ama Adan, hindi pa po kasi siya Adan. Pero hindi pa siya ama on the time kasi langit, lupa, Adan pa lang yung kwento ko po sa inyo. Ngayon po, nung mayroon na po si Eva, nung nagpamilya na sila, nag-growing sila, yun na po yung natawag po na mayroon ng ama at natawag na po na si Adan at Eva ay ama at ina. Ngayon po yung tanong sa akin, nakarating sa akin na tanong, ano ang pagkaiba na ano yung ibig sabihin sa akin ng Alpha at Omega? So, sabi ko naman, ang Alpha po at Omega, yan po si Ama Adan. Paano si Ama Adan ang Alpha at Omega? Kasi po ba sabi ni Ama Martiniano sa Ilocano, sabi niya, iti Alpha kat isuma lang ti Omega. Ti Omega isumot lang ti Alpha. Paano nangyari no? Nangyari yun. So sabi niya, yung Alpha siya rin yung Omega at yung Omega siya rin po yung Alpha. Parang bilog ba na hindi mo alam kung nasan yung ending niya. Ano kasi yung Alpha? So sabi ko, ganito po yan. Ano po ba ang kwento ng Alpha? Sabi ko. Alpha, yung umpisa. Ano ang ibig sabihin ng Alpha? Umpisa. Umpisa. Ano ang ibig sabihin ng Omega? Umpisa din. Umpisa din. So, wala siyang ending. Tama. Bakit? Kasi ganito po yan. Yung sa Alpha, umpisa ng ano? Buhay. Ng buhay. Yung Omega, ano siya? Umpisa din. Umpisa rin po ng buhay na walang hanggan. Oh, yan. Yun yung Alpha at Omega. Kaya, sinong nagbigay ng buhay? Si Adan. Sino ang mabubuhay na walang hanggan? Siyempre si Adan din po. Pero ngayon ang tanong, nasan na nga si Ama Adan? Babalik. Nandun na po siya sa liwanag. So, ngayon po, ang punto ko po dito, ang sinasabi po ng ating kapatid, sabi po niya na si Adan po, sabi niya is, siya po yung Alpha. Yan yung sabi niya sa akin. And then, sabi niya, si Ama Martiniano daw po ang Omega. So, what is the promises of Alpha at Omega? Ano ang pangako ng Alpha? Ang pangako ng Alpha is buhay na walang hanggan. Tama po ba? Ang Omega is buhay rin po na walang hanggan. So, meaning, sinabi ng kapatid natin kanina, si Adan ang Alpha at si Ama Martiniano ang Omega. Napunwanin. Napuno na yung kay Ama Adan, 934 years eh. Pero ang usapan is 1,000 years. So, nakat doon, 934 years. So, ang nagpuno ng 934 years is si Ama Martiniano daw. Ama Martiniano, Managelo Damagan Talosi. So, sabi ko naman, so ibig sabihin po ba niyan ay mayroon na po ang buhay na walang hanggan sapagkat sabi ninyo, napunuhan na ni Ama Martiniano yung 934 years. So, pinunuhan ni Ama Martiniano yun ng 66 years. Tama? Oo, sabi niya. So, nasa na po ngayon yung buhay na walang hanggan. Kasi po, ang pangako, Alpha at Omega, buhay na walang hanggan. So, hindi pa rin ako convinced na si Ama Martiniano yung Omega. So, ano yung sinabi ko po? Nandito, Alpha, Omega. Dapat nga na gamit DJ ko na. Alpha, ang alam ko, wala pa tayo sa Omega. Bakit po? Nandito pa lang po tayo sa ultimo. Yun yung sinasabi ng ating kapatid na ubog, lawag, tao, ilen, mangbagbaga, iti daytoy nga oras. Nandito po tayo sa ubog. Because yung pagkaalam natin dito sa Alpha, yung kwento ng Alpha, agubog eh. Parang balon ba na laging may tubig. So, Alpha. Ubog, lawag. Anya tilaw lawag tayo, DJ lawag.
Tao, sino ti mangilawlawag gilawag? Si tayo. Sa ubog lawag tao, ilem, mangbagbaga. Iti daytoy nga oras. Pero anak ang mangbagbaga kada kayo. Sa tahan ko mag-roll, ti mangbagbaga kada kayo. DJ kakabsat kat na awata. Nga, ada tayo pa lang ito'y ultimo. Ngahan nga ti kaya't na masawil ti ultimo kat DJ last. Kasi ag ultimo kan kung nadagamin mo pagkat aglipas ijayan da jibad nga aramid mo kung nadano pa pero hindi pa. Yun po yung ibig sabihin ng ultimo sa amin. Ubog, lawag tao, ilang mangbagbaga, iti dayto yung oras. Pagka sinabi mo naman kasi yun sa Tagalog, hindi na maayos yun yung ubog. Pag sinabi mong ubog, ano yung ubog sa Tagalog? Lawag, liwanag na yun. So hindi na mabubuo yung pagka bawat kataga ng ubog, lawag, tao, ilim, mangbagbaga, iti daytoy nga oras. Yun po yung isa, sabi ko naman, ano po ba yung kwento sa Alpha? Kwento ng buhay at pamilya ni Ama Adan. Ngayon din po, ang kwento sa Omega, tayo rin po, buhay at pamilya ni Ama Adan. Yun po ang pagkaalam ko. At kung mayroon pa po kayong idadagdag, okay lang po sa akin, papakinggan ko. Aawit na po ko. Kasi okay ba sabi nila,